At nang sila'y nangagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote, at ang puno sa templo, at ang mga Saduseo. Palibhasa ay totoong nangabagabag, sapagkat tinuruan nila ang bayan, at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. At sila'y kanilang sinunggaban at kanilang ibinilanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon nga'y gabi na. Datapwat, marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya, at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. At nangyari ng kinabukasan na nangagkatipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at mga matanda at mga eskriba, at si Anas na dakilang saserdote, at si Caifas, at si Juan, at si Alejandro, at ang lahat ng kalipian ng dakilang saserdote. At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, "Sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito?" Na magkagayoy si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, "Kayo mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas." Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas ng sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila, at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, at wala silang maitutol, datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, ay nangagsang-usapan, na nangagsasabi, "Anong gagawin natin sa mga taong ito? Sa pagkatunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nananahan sa Jerusalem, at hindi natin maikakaila. Gayon may, upang wag nang lalong kumalat sa bayan, ating silang balaan, na buhat ngayoy, wag na silang mangagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito." At sila'y tinawag nila, at binalaan sila, na sa anumang paraan ay wag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapwat, si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, "Kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig." At sila, na mapagbalaan na nila, ay pinakawalan. Palibhasa ay hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan, sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa, sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. At nang sila'y mga pakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang kasamahan, at iniulat ang lahat ng sa kanila'y sinabi ng Pangulong Saserdote at ng mga matatanda. At sila, nang kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos, at nangagsabi, "O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat, at ng lahat ng nangasa mga yaon, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay sinabi mo, bakit nangagagalit ang mga hintil? At nagsipaghaka ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Nagsitayong handa ang mga hari sa lupa, at ang mga pinuno ay nangagpisan-pisan, laban sa Panginoon, at laban sa kanyang pinahiran, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y
laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran. Ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga hintil at ng mga bayan ng Israel, ay nangagpisan-pisan upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. At ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga bala at ipinagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan, samantalang iyong inuunat ang iyong mga kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo, at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. At ang karamihan ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng mga guli ng Panginoong Hesus, at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat, sapagat walang sinumang nasasalat sa kanila, palibhasa ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito, at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili, at ang mga ito ay inilagay sa mga paanan ng mga apostol, at ipinamamahagi sa bawat isa, ayon sa kinakailangan ng sinuman. At si Jose, na pinamangatang Bernabe ng mga apostol, na kung liliwanagin ay anak ng pangangaral, isang Levita, tubo sa Chipre, na may isang bukid, ay ipinagbili ito, at dinala ang salapi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol.